paano tatalunin ni Higuruma at ni Yuji ang King of Curses na si Sukuna sa pamamagitan lamang ng kanilang abilidad. Nang dahil na nga sa merong chapter break ang Jujutsu Kaisen for this week, nasabi nating pag-uusapan natin ang tungkol sa kung paano magpe-play out ang laban sa gitna ni Higuruma at ni Yuji laban kay Sukuna, at ito na ang video na yon. Wala nang paligoy-ligoy, surely ilalatag agad ni Higuruma ang kanyang domain expansion na ang Deadly Sentencing, at sa pamamagitan nito ay magiging siyang judgeman na magtatanong at magve-verdict sa kung ano man ang mga krimen na ginawa ni Ryomen Sukuna. At alam naman natin kung gaano kadami ang nagawa ng krimen ni Ryomen Sukuna. Halos sa bawat arc, sa bawat chapter ay may nagagawang krimen ng King of Curses, and surely hindi na mahihirapan pang mamili ng krimen or ng kahit na anong senaryo itong si Higuruma sa kung ano man ang gagamitin niya para husgahan itong si Sukuna. Dahil napakarami ng choices, napaka-broad talaga, dahil napakarami ng ginawang krimen ni Ryomen Sukuna right from the start of the chapter. To the point na para bang si Higuruma ay isang notorious na kriminal na kung ipapasok siya sa loob ng barrier technique nitong si Higuruma. That will surely give him a verdict of guilty. At alam din naman natin na hindi tatanggi si Ryomen Sukuna dahil siya ang King of Curses. Napakataas ng pride, napakataas ng tingin sa sarili, at hindi ibababa ang kanyang dignidad. Siguradong sa pagtanong pa lamang sa kanya ni Higuruma kung ginawa daw ba niya or kinandak niya ang mga krimen na yun, siguradong aamin si Ryomen Sukuna proudly and with confidence. At nang dahil dito, siguradong mako-confiscate ang kanyang curse technique na hindi lamang magiging isang napakalaking kawalan para kay Sukuna, kung hindi magbibigay pa ng napakataas na advantage para naman kay Higuruma. Dahil alam naman natin na kapag nakapagbigay ng isang mataas na level ng krimen ang taong hinuhusgahan ni Higuruma, specifically kung mahahatulan ito ng death penalty, mahahatulan din ito automatically ng confiscation. Therefore, mabibigyan din itong si Higuruma ng kanyang Executioner's Sword. At kung hindi nyo pa alam, napaka-OP ng Executioner's Sword nitong si Higuruma dahil within just one slash, mag-i-induce ito ng instant death. Therefore, kahit tamaan ka lamang ng galos ng Executioner's Sword ni Higuruma, automatically patay ka na. Walang exception pagdating sa gamit niyang yon. That's how powerful Higuruma's domain expansion is. So if ever na maging successful ang bagay na yon, ang magiging choice na lamang ni Sukuna para labanan si Higuruma ay ang pagdating sa hand-to-hand combat. However, wag nating kalimutan na nasa loob pa rin ng frame of battlefield si Yuji Itadori. At hindi lamang yun, hindi ito ang usual na Yuji Itadori na nakita natin sa previous chapters sa animated na part na ng series, dahil ang Yuji Itadori na ito ay may panibago ng mga abilidad. At kung tama nga ang ating theory na kinonsume at kinain na ni Yuji ang natitira pa at ang last na finger ni Ryomen Sukuna, it's only common sense na isipin din na makukuha din niya at maa-absorb ang partial fragment ng kapangyarihan ni Ryomen Sukuna na mai-induce ng natitirang huling finger na yon. Meaning, ang 1 out of 20th na fraction ng power ni Sukuna ay mapapapunta kay Yuji, na maaaring ang rason din kung bakit nagbago na ang itsura ng braso ni Yuji. And who knows, maaaring ma-adapt din niya ang curse technique ni Ryomen Sukuna, tulad na lamang ng sinabi ni Gojo Satoru way back then na hindi pa ngayon, subalit at some point magagawa din niyang makopya at ma-adapt ang energy properties at ang abilities ni Ryomen Sukuna sa pamamagitan ng pagiging vessel nito. Ngayon, kung totoo nga yun, hindi lamang yun ang magiging ability ni Yuji dahil hiwalay pa doon ang kanyang sariling curse technique, at pwedeng makopya pa niya ang maa-adapt niyang technique mula kay Sukuna, giving him 2 curse techniques at once. Na with a hint mula sa previous chapters, maaaring makuha ni Yuji ang Cleave and Dismantle at ang kanyang sariling curse technique na ang Soul Swap. But regardless of that, kung mawawalan talaga ng curse technique si Sukuna sa pamamagitan ng confiscation at ng death penalty na mai-induce ng deadly sentencing ni Higuruma, siguradong hindi naman magbaback down si Yuji pagdating sa hand-to-hand na suntukan. I mean, oo, alam naman natin na 4 ang kamay ni Ryomen Sukuna, pero alam din naman natin kung ano ang kayang gawin ni Yuji Itadori pagdating sa hand-to-hand combat. Alam naman natin kung gaano ka-deadly ang domain expansion ni Yuji na ang left-right good night. Alam ko maraming nagtatanong at nag-iisip, kayang-kayang i-overwhelm ng domain expansion ni Sukuna ang domain expansion ni Higuruma, pero here is the thing, ang domain expansions are only an extension ng kanilang curse techniques. Ngayon, kung na-confiscate ang curse technique ng isang individual, ibig sabihin lamang nun ay mako-confiscate maging ang kanilang domain expansions. Therefore, kapag na-confiscate ni Higuruma ang curse technique nitong si Sukuna sa pamamagitan ng kanyang domain expansion, hindi din magagamit ni Sukuna ang kanyang domain expansion. Ngayon, may nag-iisa na lamang na tanong pagdating sa labang ito, paano kung maunang makapaglatag si Ryomen Sukuna ng kanyang domain expansion or makapaglatag siya ng
kanyang domain expansion bago ma-confiscate ng kanyang curse technique. Now that is something that I cannot answer. Dahil kung mangyayari yun, patay na agad si Higuruma at si Yuji Itadori, one tap lamang silang dalawa at hindi na magpapatuloy ang laban. But it can go the other way around at hindi pa naman talaga natin alam kung ano ang certain na mangyayari sa susunod na chapter. Kaya mas maganda pa rin na abangan natin ang pag-release ng chapter 239 ng Jujutsu Kaisen, which will be next week na. But I hope you guys had an idea, had an insight sa kung ano ang pwedeng mangyari sa susunod na chapter. Tulad ng dati, if you reached this part of the video, surely you had a great time, kaya wag mo nakalimutang mag-iwan ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the updated Weeb and I'll see you in the next one.